May anak daw, may third party daw, user daw, manloloko at pangit daw ang ugali. Pero alin sa mga ito ang may ebidensya at fake news lamang? Ngayon, isa-isahin natin ang pinakamalalaking kontrobersya ni Sian Lim mula sa kanyang personal background at pagsikat sa showbiz, sa 12-year relationship nila ni Kim Chiu, sa controversial nilang breakup, hanggang sa kanyang bagong buhay bilang direktor, filmmaker at piloto. Bago ang mga kontrobersya, kilalanin muna si Sian Lim. Ang buong pangalan niya ay Alexander Sian Cruz Lim Uy, ipinanganak noong July 12, 1989 sa San Francisco, California. Lumaki siya sa Pilipinas at Amerika at pinalaki ng kanyang ina at lola matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Bago naging malaking pangalan ang Kim Si, dumaan muna si Sian Lim sa iba't ibang on-screen pairings at proyekto. Nakatrabaho at nakatambal niya sina Jeneline Mercado at Colleen Garcia sa magkakaibang yugto ng kanyang career. Pero kahit may mga naging tambalan siya, wala pa rin kasing lakas ng chemistry at fandom na mabubuo niya kasama si Kim Chiu. Hanggang dumating ang My Binondo Girl noong 2011. Muli siyang nakatambal ni Kim, pero sa pagkakataong ito, ibang level ang naging chemistry nila. Dito tuluyang sumabog ang Kim Si at dito rin nagsimulang magbago ang career ni Sian Lim mula sa pagiging supporting actor tungo sa isang malaking leading man. Mula sa pagiging on-screen partners, naging totoong magkasintahan ng dalawa. Sa loob ng mahigit isang dekada, naging isa sila sa pinakakilalang celebrity couple sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng mga teleserye, pelikula, endorsements at napakalaking fanbase. Isa sa kanilang pinakasikat na proyekto ang Bride for Rent, na lalo pang nagpatibay sa kanilang status bilang malaking love team. Kaya kapag pinag-uusapan ang peak ng career ni Sian, imposibleng hindi banggitin si Kim. Pero dumating ang December 2023. Matapos ang 12 years, kinumpirma ni na Kim Chiu at Sian Lim na tapos na ang kanilang relasyon. At doon nagsimula ang bagong chapter at bagong kontrobersya sa buhay ni Sian. Maraming tanong ang publiko, bakit sila naghiwalay? May third party ba? May ibang babae na ba noon? At bakit parang mabilis na lumitaw ang pangalan ni Iris Lee? Noong 2024, kinumpirma ni Sian na nakikipag-date siya kay Iris Lee, isang film producer at creative partner. Pero mariin niyang itinanggi na may third party at sinabi niyang nagsimula ang relasyon nila ni Iris matapos ang relasyon niya kay Kim. Pero kahit may paliwanag si Sian, hindi agad nawala ang galit ng ilang dating Kim Si supporters. Lumabas ang mabibigat na bansag gaya ng user, manloloko, walang delikadesa, walang utang na loob at clout chaser. May mga bashers na nagsasabing ginamit daw ni Sian ang kasikatan ni Kim para iangat ang sarili niyang career. Mas uminit pa ang lahat nang lumabas ang pangalan ni Iris Lee at may mga tumawag sa kanya na cheater at manloloko. Umabot din sa puntong sinabi ni Sian na nakatanggap siya at ang kanyang pamilya ng death threats at matitinding online attacks. Kaya ang breakup issue ay nauwi sa mas seryosong cyberbullying laban sa kanya at sa mga taong malapit sa kanya. Pero may sarili rin siyang projects, endorsements, music career at filmmaking work. Kaya hanggang ngayon, nananatiling tanong, ginamit ba talaga niya si Kim o nagbago lang ang tingin ng ilang fans matapos ang breakup? Mas naging mainit ang breakup nang magsalita si Sian tungkol sa kanyang panig. Sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niya, "I wasn't the one who initiated the breakup." Ayon sa kanya, naging emosyonal ang huli nilang pag-uusap at pareho silang umiyak, pero nagtapos sila ng may respeto sa 12 years pinagsamahan. Pero dito lalo uminit ang debate. Kailangan ba niyang ipaliwanag ang kanyang side o mas mabuting manahimik na lang dahil tapos na ang relasyon? Pero hindi lang breakup ang naging issue kay Sian. May mas nakakagulat pang fake news na kumalat online. Ang claim na mayroon daw siyang anak kay Luis De Los Reyes. May mga sensational post na nagsasabing may lihim na anak sina Sian at Luis. At gumamit pa ng larawan ng isang bata para maging kapani-paniwala ang kwento. Dahil dito, may mga basher na nagkomento ng mga katulad ng may tinatago siya, may anak na pala, at bakit hindi niya aminin. Lalong kumalat ang usapan dahil dati silang nagkasama sa pelikulang Hanggang Kailan. Pero dito, malinaw ang naging sagot ng kampo ni Sian Lim at Luis De Los Reyes. Mariing itinanggi ng Viva Artist Agency ang kumakalat na balitang may anak ang dalawa at tinawag itong completely false and libelous.
Kinundena rin nila ang paggamit ng larawan ng isang minor para sa clickbait, kaya malinaw ang posisyon ng kanilang management. Walang katotohanan ang kumakalat na claim. May isa pang kontrobersyang hanggang ngayon ay ginagamit ng iba bilang dahilan para sabihing pangit ang ugali ni Sian Lim. Noong 2014 sa Banana Night, may Kim Chiu impersonator na umakyat sa stage at binanggit ni Sian ang pangalan ni Bea Binene bilang biro. Nagkaroon ito ng backlash dahil para sa ilang viewers, naging insensitive at disrespectful ang dating niya. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Humingi ng apology si Sian at nagpadala rin siya ng flowers kay Bea Binene. Kaya oo, totoong may kontrobersya pero hindi rin sapat ang isang insidente para sabihing masama na ang buong pagkatao niya. Dahil seryoso at tahimik ang personality ni Sian, may mga taong napagkakamalan siyang suplado, mayabang o mahirap pakisamahan. At habang patuloy ang bashings, unti-unti namang nagbago ang direksyon ng kanyang career. Mula sa harap ng kamera, mas lumipat siya sa likod nito bilang filmmaker at direktor. Sa halip na puro acting, mas nag-focus si Sian sa pagdidirect at filmmaking. Isa sa kanyang malalaking proyekto ang Project Loki, kung saan siya ang direktor. Mula sa leading man, ngayon ay nasa likod na siya ng kamera at namamahala sa creative direction ng production. Hindi lang filmmaking ang pinagkakaabalahan ni Sian. Pumasok din siya sa aviation, naging private pilot noong 2025 at kalaunan ay nakakuha ng commercial pilot license. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang music production. Mula sa basketball at modeling, naging artista at leading man hanggang sa maging direktor, filmmaker, musician at pilot. Malaki talaga ang naging pagbabago sa kanyang career. Pero kahit maraming bagong achievements si Sian, hindi madaling burahin ang imahe na nabuo sa kanya sa loob ng mahigit isang dekada. Matapos ang breakup nila ni Kim, mas dumami at mas naging maingay ang kanyang mga basher, lalo na mula sa ilang dating Kim C supporters. May mga nanatiling fans, pero mayroon ding naging critics at patuloy na bumabatikos sa kanya sa social media. Samantala, si Kim Chiu ay patuloy na aktibo sa showbiz at sa kanyang mga proyekto. Madalas siyang naiuugnay kay Paolo Avellino dahil sa kanilang Kim Pao tandem. Si Sian naman ay abala sa pagbuo ng panibagong direksyon para sa kanyang sarili. At dito naman pumapasok si Iris Lee. Hindi lang siya basta partner ni Sian. Isa siyang film producer at filmmaker na naging creative collaborator din niya sa ilang proyekto. Kaya magkasama sila hindi lamang sa personal na buhay, kundi pati sa mundo ng pelikula. Pero kahit may bagong relasyon at bagong career si Sian, dala pa rin niya ang malaking pangalan ng Kimchi. 12 taon iyon ng relasyon, projects, memories at napakalaking fandom. Kaya hanggang ngayon, may mga taong ikinukumpara pa rin ang dating Sian sa Sian na nakikita natin ngayon. Ang malaking pagbabago, hindi na siya nakasentro sa pagiging leading man. Mas nakikilala na siya bilang director, filmmaker, musician at pilot. Kaya ang tanong ngayon, kaya ba ni Sian Lim na tuluyang makilala sa sarili niyang pangalan hindi bilang kalahati ng Kimchi kundi bilang Sian Lim mismo